Kanina habang kumakanta tayo, sinabi ng Lord, ano man ang sabihin ni Lord, mangyayari. Si Lord na nagsabi, tama ba? Wala namang ibang bagay na magsasalita ng katotohanan kundi ang Panginoon. Sinabi ni Lord, pagpapalain ka. At dapat maging parte ng buhay natin. Every word that we heard from God, no, ay tinatapatan ni Satan ng pagsisinungaling. He's the father of lies. Amen? Lagi yan ever since. Sometimes sometimes gagamitin yung emotion natin, sometimes gagamitin yung pansarili natin. Pero when you stick on the Word of God, what the Word said, sinabi ng Diyos, magpapalain ka. At gagawin yan. Amen? You cannot change the Word of God. It's powerful. At the only way lang na mapipigilan yan is the lies of the enemy. No, nasasabihin sa'yo, huwag mong bigyan. No! When you give it, it is established in the Word of God at ibibigay ng Panginoon. Amen? Sabi ng Isaiah, pati nga kapatid, Isaiah 55, naalala ko lang, verse 10, look at the Word of God, no? Bigyan nating halaga yan. Sabi nga nun, for us the rain cometh down. Bumabagsak ba yung ulan? Amen? May purpose yung ulan, ha? Sabi nga nun, and the snow from heaven, and return it, not thither, but watereth the earth. Yun yung purpose niya. No? And make it bring forth and bud. That is, may give seed to the sower and bread to the eater. Amen? May purpose yung salita, kaya binigay. May gagawin yung rain. Hindi mo bumabalik, pero may ginagawa sa lupa. Amen? Verse 11, sabi nga nun, so shall my word be. Amen? Pag sinabi ni Lord, so shall be my word, the word of God. Sabi nga nun, that goeth forth out of my mouth. Sabi niya, sinabi ni Lord, kinakanta natin kanina, sinabi ni Lord. No? It shall not return unto me void. Hindi darating ng baliwala yan. Ano mangyayari dyan? But it shall accomplish. Sabi mo, accomplish. It shall accomplish that which I please, and it shall prosper. Say the word, prosper. Prosper in the thing where into I sent it. Ang hirap naman basahin yung no? Pero the word is there, kahit sa Tagalog na lang. Kaya binigay ang salita ng Diyos. Kaya sinabi ng Diyos, mangyayari yun. Amen. But let us understand the word of God. Pakinggan nyo to. The word of God must be obeyed. Kasi pag medyo disobedience ka, magkakaroon ng delay. Amen? Disobedience can cause delay of the blessing in your life. Amen? Pero si Lord gusto niya mabilis. Gusto niya pag sinabi niya out from His word, it shall come to pass. Kaya bigyan niyo halaga. Ang pinakamahalaga dito sa mundo, hindi yung mga ibang bagay, kundi ang salita ng Diyos. Maglalaho ang langit at lupa, pero ang salita ng Diyos hindi maglalaho. It will prosper you. Tama? Everything the Word spoke by God or by the Father, no? It shall come to pass. Sabi niya, magkaroon ng araw. Nagkaroon ba? Amen? Magkaroon ng hayop. Nagkaroon ba? Lahat ng bagay nagsimula sa salita. Kaya if you believe the word of God in your life, you obey, it will bring harvest to you and to your family. Because the one who spoke is mighty, and whatever He said, He will do. Amen? Kaya huwag kang matatakot sa salita ng Diyos. Huwag mong katatamaran ng salita ng Diyos. Andyan ang pag-asa mo. Andyan ang buhay mo. Everything we created, even us created by the Word of God. And the Word of God will bring faith sa atin. Tama? Kaya lagi nga, huwag niyo sasabing mahirap sundin ng Panginoon. Mahirap gawin to. No. Ang katapat niyan ay may pagpapala. Salita ng Panginoon. Amen? No? Sinasabi lang natin kasi ang bawat salita ng Diyos ay makapangyarihan. Dapat, tinetreasure mo yan. Hindi mo kinatatamaran yan. Sabi ko nga sa inyo, the only enemy, the only babaligtad ng salita ng Diyos ay ang dyablo.
Tama? He will bring you lies. Hindi totoo yan. Totoo ba, pag nag-fasting ka, ganyan, hindi mo naman mangyayari yan, yung mangyayari yan. And then gagawin mo sa sarili mo, yan ang balak ng diablo. Pero sa salita ng Diyos, kapag nabubuhay ka sa salita ng Diyos, mararanasan mo ang plano ng Panginoon. Amen? Amen. And agree with me right now, sa salita ng Diyos, may pagsunod. Tama? Alala ko sa Pedro, wala nang huli talaga. Wala nang huli. Pero sinabi ng Panginoon, look at the word of Jesus. Go. Launch into the deep. Amen? Doon kayo banda. Sinabi. Ano nangyari? Lord, okay lang. Bakit magagaling na mga professional na mga ano yun, na mga mangingisda. Alam nila, yung araw na yun, walang huli. Yung buwan, ganyan, walang huli talaga. Pero sabi ni Peter, dahil sa sinabi mo. Amen? Dahil sa sinabi mo, Lord. Sige. Tama? May pagsunod eh. Tapos ginamit pa yung bangka ni ano. Ibig sabihin, yung mga possession natin, paggamit mo kay Lord. Amen? Tapos sumunod ka sa word. Grabe. Net breaking. Tama ba? Boat sinking. Di nila kaya ang pagpapala ng Diyos. Every time you hear a word from God, every time you meditate the word of God and you see, may ano yan, dumarating sa iyo yan. At may plano yan. Ang salita ng Diyos, pag binasa mo, please, may gagawin sa iyo yan. May i-accomplish yan. At i-accomplish yan, walang iba, pagpalain ka. Ilayo ka sa mga gawa ng kaaway. Because the word of the Lord is holy. Amen ba? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Naalala ko lang kasi this New Year, no, hindi naman natin tinatawag na New Year resolution, kundi allow the Spirit of the Lord na gumawa sa buhay ninyo. Amen? That is the only way, the new thing na pinag-aaralan natin, lahat ng yan, bibigay ng Lord. Pero dapat ka umaksyon. Now, di ba? Now. No? Guro sa Sunday ko, ibinigay sa akin ng Lord eh. Pangaral ko dapat, the new and the now. Pag may ginawa si Lord, kumilos ka na ngayon. Hindi pwedeng pa, andap-andap ka pa para ano. Totoo ba yun? Hello? Because God has a plan for you. Lahat tayo rito, kapatid. May kanya-kanya tayong uniqueness. Di man tayo pare-pareho ng ano, pero iisa ang sisiguraduhin ko sa gabing ito. May plano ang Diyos sa'yo. At kailangan ka lumakad sa plano niya. Because if you will not, sabing gano'n, no, mawawala sa atin yung plano niya para sa ating buhay. At lagi natin dinedeclare sa inyo, maliwanag to, maliwanag pa sa ilaw at sa liwanag ng araw. For I know my plans for you. Amen? Huwag kang bibitaw dyan. Kahit anong panloloko ni Satanas na gawin niya sa'yo. Ano nangyayari sa buhay? Ano naman nangyayari? Totoo ba yan? No! Hold on to the word of God. Amen? Doon tayo sinabi niya yun. At tayo, ginawa tayo kapatid sa gabing ito, hinihiling ko. Ang pangunawa nyo, na hindi ka, madalas sabihin ni Elder, hindi ka aksidente. May plano si Lord sa buhay mo. Lakaran mo, be focused. Tama? Dahil ang plano ng Diyos sa iyo ay maganda. Sabihin mo sa katabi mo, maganda. You are created for His glory. Amen? We are not created for the world. We are not created to suffer. You are created for His glory. Amen? At hindi pwedeng kapusin si Lord, makapangyarihan ng Diyos para tulungan ka sa mga kahinaan mo. Sa mga kahirapan mo. Ang nagpapahina lang kay Lord, yung mga pagsisinungaling ni Satanas. Sinungaling siya. Amen? Kapag kung ano nabasa mo, panghawakan mo, huwag kang babase sa emosyon mo, huwag kang babase sa mga nakikita mo, bumasi ka dun sa salita ng Diyos. Dahil ginawa ka para sa Kanya. Tingnan natin itong Colossians 1:16. Hallelujah. Englishin mo na lang. Ano ba yung medyo may NIV ba? Ayan, sige lang, okay lang. Colossians 1:16.
Pakihanda lang yung pen nyo pag-uusapan natin. Sa taong ito, sana maintindihan nyo ang plano ng Lord sa iyo. For by Him, all things, sabi mo all things. Lahat kasama tayo rito, anak mo, pamilya mo. For all things were created in heaven, on an earth, even the angels, ginawa ni Lord. And on the earth, visible or invisible. Mga nakikita mo, di mo nakikita. Amen? Lahat yan, ginawa ni Lord yan. Whether thrones or dominions or rulers or authorities, all things were created through Him and for Him. Para kay Lord ka. No choice ka. Dati ka wala. Hindi naman lumabas sa mundong ito eh. Pero may ginawa si Lord, may purpose siya sa'yo. Ang dapat mong makinabang sa'yo kundi ang Diyos. At ang plano niya, sisigaw ko to, hindi para pahirapan ka, kundi maghari ka sa mundong ito. Take dominion. Amen? Because the King has created you. We are in the kingdom. Tama? Kaya lagi natin sinasabi, hindi ka ordinaryong tao. Bakit? Dahil ikaw ay nasa panig ng Diyos. Ginawa ka para sa Kanya. Amen? Ulitin ko to, huwag mong katamaran si Lord. Amen? Yun ang ating buhay. All things were created. Lahat ng tatanggapin mo, lahat na nakikita mo, ginawa ng Diyos siyang para sa Kanya. Sabi mo sa katabi mo, para sa Kanya. Para kay Lord ka. Amen? Sana excited ka lagi. Lagi ka nagnanasa ng mga patungkol sa Panginoon. Dahil alam mo, ginawa ka niya. Yung blueprint niya. 3 things na character of God. Let us see. Number 1, omnipotence. What is omnipotence? All-powerful God. Wala nang ibang lalakas sa Kanya. Huwag mo sabihin, hindi ko kaya, ginagawa ni Satan. No. Panig ka ng Diyos at ang Diyos, pinakamalakas at all-powerful God. Wala nang lalakas sa Kanya. Makapangyarihan siya. Lahat ng bagay, alam niya, all-powerful siya, omnipotence. You are serving a powerful God. And this God saying to you, I will not leave you nor forsake you. And He has all the power to rescue you. In kahit pagsubok ng buhay mo, He can do everything. Nothing is impossible to Him. Wala siyang, hindi ko kaya yan, anak. No. Ginawa ka para sa Kanya at yung pinaglilingkuran mo, kapatid, ay makapangyarihan sa lahat. At mahal na mahal ka niya. Amen? Gusto niya lang magtiwala ka sa salita niya. Dahil lahat ng sinasabi niya ay totoo, makapangyarihan, mangyayari. Dahil yan ang plano niya. Palakpakan natin ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Number 2, omnipresent. What is omnipresent? Ever-present God. Kahit nasaan ka, hindi ka niya iiwan. In every places, even in the darkness. Sabi niya kay David, kahit lumalakad ka, hindi kita iiwan. Andyan ako lagi sa'yo. Look at this God we are serving. Ano kinatatakot mo? Kaya sabi ni David, hindi ako natatakot, dumaan man ako sa mga pagsubok na to. Dahil kasama ko ang Diyos. Kaya be aware ka rin. Kahit nasaan ka, nagmumotor ka, nasa banyo ka, kasama mo ang Diyos, ever-present siya. Hindi mo na maialis ang karakter sa Diyos na yan. Lahat, ang pagluha mo, ang paglakad mo, tinitingnan ka ng Panginoon. How you walk. Amen? At ang excited dito, kapatid, ang ganda ng plano niya. Uy, ganda ng plano ng Lord sa'yo. Huwag kang parang mahina ako ganyan. No. All-powerful yung Diyos na pinaglilingkuran mo. Taas! Lord, you are so good. Amen? Alam niyo, hinuhook tayo ng kaaway. Let me say this. According to your word. Pag sinasabi mong, ang hina ako, Lord, ano ako? Hindi ko kaya, Panginoon. Hinuhook ka na ng kaaway dyan. Dapat sa salita pa lang, nananagumpay ka na. Amen? Hindi ka nagsasalita ng kasinungalingan, nagsasalita ka ayon sa salita ng Diyos. Lord, may pagsubo ko, you are powerful. Lord, matindi dumarating sa buhay ko, Lord, di mo ko iiwan.
Ever-present ka, Lord. All-powerful ka. Hindi ako pwedeng manghina dahil bibigyan ka ng kalakasan ng Panginoon. May kausap ako dito. Nilalagay ko yung character ng Lord na sa taong ito makilala mo yung Diyos sa pinaglilingkuran mo. Wala nang hihigit sa Kanya kaya tinawag siyang Diyos. At ang maganda rito, panig sa iyo ang Diyos. At kung ang Diyos ay panig sa iyo, sino laban sa iyo? Sino laban sa iyo? Kahirapan? Medyo pagkakamali, kasalanan, lahat ng yan. Kasalanan, kagutuman, pagkawalay, walang makapaghiwalay sa iyo sa Diyos. No one. It is already established, stated. Kasi sa tiyan pa lang ng magulang mo, nakikinig ba kayo? Pinili ka na niya. Tama? Another thing is omniscient. What is omniscient? He knows everything. He knows already the future. He knows the beginning. He's a God of no beginning and no end. Alam niya na katapusan mo. Naglalakad ka ngayon, pinanganak ka sa generation mo, pero Jesus know all things. Ang ganda ng future mo. Kaya sabi niya, for I know all things. Amen? He holds lahat ng period, ang lahat ng time table, alam niya na lahat yan. At kahit nung creation, nung si Jesus, no? Sabi ng Revelation, alam niya na mapapako yung anak niya. Mangyayari, alam niya na lahat ng bagay na mangyayari because He is an all-knowing God. Sasabihin ko sa inyo, alam niya na ang future niya sa iyo. Huwag ka lang hihiwalay. Huwag kang i-give up. Dahil yung Diyos na pinaglilingkuran mo, alam niya ang plano niya para sa iyo. Amen? Hindi ka pwedeng pigilan ng mga pagsubok sa buhay. Hindi ka pwedeng pigilan ng mga kasalanan sa buhay. Hindi ka pwedeng pigilan dahil may nagtaguyod na at alam na ng Diyos ang lahat na mangyayari sa atin. Alam niya na. All-knowing God, He knows the future. And He knows the present and the past. Dahil all-knowing yan. Kaya yung pinaglilingkuran mong Diyos ngayon, na ating Diyos na namatay sa'yo, alam niya na ang buhay mo para sa Kanya. Kaya wag na wag kang bibigay, wag na wag kang aalis. Amen? Oo, siguro kung meron kong mga pagsubok ngayon, pero bilang na ng Diyos. Sabi ng Lord patingnan na nga natin sa 46. Isaiah 46 verse 9. Siguro kahit sa Tagalog, pwede naman kapatid. Remember the former things of old. Remember yung mga nakaraan. Antiquity, yung tinatawag. Remember for I am God. I am, amen? For I am God and there is no other beside me. Walang iba. Sabing ganon. And I am God and there is no one like me. Verse 10, sabing gano. Ano sabi niya sa verse 10? Palagay lang, kapatid. Declaring the end from the beginning. Alam niya na eh. Alam niya na katapusan. He declares the end, the finish. From the beginning, on ancient times, things not yet done. Di pa nangyayari. Pero alam niya na. Woo! Woo! Ginawa ka niya eh. Alam niya na ang para sa'yo. Para sa pamilya mo. Para sa kabuhayan mo. Amen? Hindi siya sinungaling. For He knows all things. Amen? Things not yet done, saying, my counsel, yung plano ko, my plan, sabing ganon, shall stand, and I will accomplish all my purpose. Pasok ka sa purpose ni Lord. Amen? Kaya sigurado ka. Huwag kang matakot. Huwag kang mangamba. Gawa ng dyablo yan.
para alisin ka sa purpose. Bago ka palang ipanganak sa tiyan ng magulang mo, pinili ka na ng Diyos. You are here to worship God. Kaya kanina, sarap mag-worship, amen? You are here. God has something to accomplish in your life. Do not be afraid. Do not be dismayed. I am with you. God is a God of generation. May generation na natapos, generation mo to. At may gagawin si Lord sa buhay natin. Tama? Alam mo gagawin mo lang kay Lord? Maging excited ka. Magkaroon ng expectant heart. Dahil may a-accomplish pa siya sa buhay mo. Huwag mong pansinin ang sinasabi ng mga tao. Huwag mong pansinin ang emosyon mo. Huwag mong pansinin ang panloloko ni Satanas na ginugulo ang buhay mo, na nagkukulang. Hindi ka pwedeng magkulang. Alam na ng Diyos yan. The thing is, gusto ni Lord, have faith. Nabuhay ka dito dahil may plano si Lord sa buhay mo. At sasabihin ko na sa inyo, alam na ni Lord ang katapusan mo. Pero, huwag kang aalis sa kanyang kalooban. According to His will. Not your will. At alam naman natin kasi ang kalaban natin sa paglilingkod, mga minamahal, yung will natin. May gusto tayo. Pero yung gusto mo, hindi dapat manaig yan. Wala kang karapatan. Dahil ang Diyos at may gawa sa'yo. May kausap ako? Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Alam niya na kapatid, ako alam na ni Lord ang katapusan ko. Pero magsaya ka. As long as your journey, walking on the earth, the Lord said, maganda ang plano ko sa'yo. Patuloy ka lang sa akin. No enemy, no weapons na pwedeng manaig sa'yo. Tama? Walang kalaban na pwedeng managumpay sa'yo. Pananakot lang yan. Panduduro dahil alam ko na ang katapusan mo. Sa akin ka maglilingkod. Amen. Now, there is 5 important question na liliwanagin natin sa gabing ito. Ready ka ba? Sabi mo sa katabi mo, ready ka ba? Number 1 is, ano sabi dyan? Ano yung magandang tanong? Shinare ko na to. Who am I? Sino ka? Ikaw ba yung anak ni Aling Felicia dyan na nagtitinda ng ulam? Ikaw ba yung sinasabi mong mahirap ka? It speak of your identity. Do you know who you are? Hello! Mahalaga yan. Baka nagtatanong, sino ba ako? Kapatid, hindi ka basta ang uod na lumabas dito. Hindi dahil sa mga magulang mo, ginamit sila. Pero sisiguraduhin ko sa iyo kung sino ka, anak ka ng Diyos. Sisiguraduhin ko sa gabing ito, pinili ka ng Diyos bago ka pa ipanganak. Sisiguraduhin ko sa gabing ito, you are a royal priesthood. A holy nation, a people belongs to God. That is your identity. Walang aksidente rito, tama ba? Bagamat galing ka sa nanay at tatay mo, mahirap ang buhay nila, mayaman. Isa, sisiguraduhin ko sa'yo, lumabas ka rito at kung sino ka, si Jesus ang may gawa ng lahat ng bagay. And He created all things for Him. So para kay Lord ka. Sabihin mo sa katabi mo, para kay Lord ka. Huwag ka nang mag-struggle. Huwag ka nang makipaglaro sa mundo. Huwag ka nang makipag-ulayaw sa mga bagay na sanlibutan dahil hindi ka dyan eh. Tama? Amen. Diba? Amen. Kapatid, hindi ka lahi ng Espanyol. Lahi ni Ayala. Hindi ka lahing mahirap na pinanganak ka. Lahi ng mga mandurukot yan mga yan eh. Lahi ng mga mandurukot yan. Saan eh, ganun eh. Amen? Pinanganak ka kasi sa ganun eh. Tama? Minsan, yung mga pamilya, ganyan. Yan ang ugali niya, ganyan. Yan eh. Pero sa gabing ito, gusto ko sabihin sa iyo, sa Jeremiah 1:5. Lagyan niyo po sa Jeremiah 1:5. Jeremiah 1:5. Before I formed you in the womb, I knew you. Amen?
And before you were born, I consecrated you. I appointed you as a prophet of the nation. I'm saying, Diyos, kaya ka nagkaroon ng hininga. Huwag mong ipagmalaki ang sarili mo. Lord, akin to, buhay ko to, tumigil ka. Amen. Ginawa ka ng Lord para sa Kanya. Sino ka? Anong definition ng buhay mo? Anong question mo? Who am I, Lord? Sasabihin sa'yo ni Lord, I created you, I love you. And I have a plan for you. Amen? So huwag mong ilagay ang sarili mo sa mga bagay na kinainggitan mo. Minsan may mga tao sino ba ako? Inilalagay yung sarili nila sa mga Blackpink, TBS, TBS ba yun? Sorry. Kamukha ko si Kamukha ko si Michael Jordan. Di ba? Minsan nilagay mo sarili mo, wala ka kasi identity, di mo alam kung sino ka. Kaya bibili ka ngayon ng mga mamahaling sapatos. Di ba, Mark? Di kasi yung identity mo, inahalin tulad mo sa mga tao sa mundo. May kausap ako? May kausap ako? Wala kang alam sa identity mo, kumukuha ka ngayon sa mundo. Kamukha ko si Pilita Corrales. Asan ba si Rowena? Kaya pag gumanon yan, pinaliliwanag ko lang ka ba? Sino ba? Ina-idol ko si Hindi mo kasi alam ang identity mo Kapatid, dapat idolin mo si Lord. Kaya ka nabubuhay dito, hindi ka lumabas na parang aksidente. Kung kikilalanin mo kung sino ako, anak ka ng Diyos. Bago palikain ang bagay, nasa isip ka na ng Diyos. Nalalabas ka sa 2024 at maglilingkod sa akin. Amen? He is building His kingdom on earth and you are a part of the kingdom. Sino ka? Nihiliwanag ko lang. Anak ka ng Diyos. Pinili ka ng Diyos. May kausap ako? Huwag mo nang iibahin yan Ganito lang pamilya namin, buhay namin ganito. Hindi pa tapos si Lord. Amen? Sabi ng 1 Peter 2:9, hallelujah. Alam niyo na to. Tama ba ako? 1 Peter, this is your identity. Who am I, kapatid? Hallelujah. Thank you, Lord. You are chosen race. A royal priesthood. Grabe. Royal priesthood. Kadugo mo si Jesus. Yan ka, kapatid Huwag kang papaloko sa sanlibutan. Amen? You are a holy nation. Holy ka, sabi mo sa katabi mo. Alam niyo, may bago akong pakakawalan 2025 Kung si Pastor Tony gusto ni Lord, happy ka. HY din yung dulo. Pero palalabasin natin, gusto ni Lord, holy ka. Para sa paglakad natin. Amen? Gusto ni Lord, holy ka. Sa akin naman yun. Kay Pastor Tony, happy. Kailangan lakaran natin. Bakit ka maging holy? The one who created you is holy. And you are in the plan of God. You are a chosen generation, a holy nation, a people for His own possession, that you may proclaim the excellencies of Him who called you out from the darkness into His marvelous light. Amen? Yan ang pagkatao mo. Tama? Hindi ka magiging masaya kapag sanlibutan ka. Hindi ka kasi ron. Kahit pilitin mo, hindi magiging fulfill ang buhay mo. Kahit sabi mo, nasa na kayamanan, nasa na yung katanyagan, hindi ka fulfill dahil ginawa ka para sa Kanya. That's who you are. Kaya huwag kang aalis sa mga gawain. Huwag kang aalis sa mga gawain ng Panginoon. Sa mga bagay na tungkol sa Diyos, ginawa ka para sa Kanya. Huwag mo siyang wawalay sa buhay mo. And your life will be ruined. And the enemy will take advantage of you. Amen? So dadami tayo rito. Amen? Dahil gagamitin ka ni Lord. Tatawagin pa natin yung mga pinili pa ni Lord. Tama? That's who you are. Maliwanag ba yung kapatid?
May kausap ba ako dito? Kilalanin mo, hindi ka galing ka kung anumang probinsya ka pinanganak, kung kanino ka man napuntang lahi, sisiguraduhin ko lang, ang pagkatao mo, tinawag ka ng Diyos, kaya andito ka ngayon. Dahil may magandang plano pa siya sa buhay mo. Let me take control of your life, my son, my daughters. You are mine. You are mine. Amen? Huwag niyong hayaan yung mga gawa ng sanlibutan. Kaya nakita niyo si Mayan, ayaw ng mga pogi niyan. Di naman, oh. Di naman. Pero in his heart, kaya pinagpapala, tama ba? Pastora Belinda, kahit na ganyan, grabe, pinagpapala. Amen? Minsan nga, kumain kami yan, karani. Kinain namin 5,000 lahat. Saan kayo makakita ng ganyang pastora? Sabi ko kay Rowena. Amen? Willing, amen? Open, amen? Why? Pinagpapala kasi. Kasi minsan pag hindi ka pinagpapala, kahit yung 50 pesos, sayang pa ilabas. Sayang to. Minsan parang may pagkakuripo tayo. Kainan na, tahimik ka. Pero kay Lord, dahil ang purpose ni Lord sa'yo, ang plano maging pagpapala ka. Tama ba? Kilala mo ba kung sino ka? Hindi ikaw yung masungit. Hindi ikaw yung nangungupit. Hindi ikaw yung pangit ang ugali. Hindi ikaw yung pinagmanahan yung pamilya mo. Yung ninuno mo, isa lang ang alam ko. Pinili ka ng Diyos. Ikaw ay sa Diyos. Yang ka. Yang ka. Kaya huwag mong pilitin yung buhay na hiwalay sa Diyos, yung buhay na malayo sa Panginoon. Huwag mong pilitin makipag-wrestle kay Lord. Dahil ang katagumpayan mo, na kay Lord. Sure bull yan. Amen? Number 2 question, ano sabi nga nun? Very important, no? Where am I from? Saan ka galing? Saan ka galing? No, bigla ka na lumabas eh. Alam mo ba yan? Ba't ka lumabas dito? Iisa pa rin na may nais niyan, ang Panginoon. When we say, where I am from, ibig sabihin yan, source. Source mo, si Lord. Wala nang iba. Di source mo yung mga kung saan ka nanggaling pag tinanong ka, sabi ni Lord, ako pumili sa'yo. Kaya kapatid, sa gabing ito, liwanagan mo kung sino ka at sino saan ka galing. Galing ka kay Lord. Tumingin kayo sa akin. Tumingin kayo sa akin. We are created according to the likeness and the image of God. Amen? That's the word of God. Huwag nyo nang ibahin. Sasabihin ni Satanas, galing ka lang sa maruming pamilya, galing ka sa mahirap, galing ka sa ganitong ugali. No. Believe the word of God. Sa akin ka nang galing. Kung meron ka man nakapag-asawa ka ngayon, may pamilya ka ngayon, ano man meron ka, si Lord ang source mo. Amen? Hello? Kay Lord ka, Noli, kay Lord ka, wala tayong bitawan kay Lord. Intindihin nyo to. Who am I? Galing kay Lord. Saan ako nang galing? Galing kay Lord. Sabi po ng Romans 1:20, thank you Lord. Romans 1:20, pasunod lang kapatid. For His invisible attributes, namely His eternal power and divine nature, have been clearly perceived. Naunawaan natin yung kapangyarihan niya, yung grabing kapangyarihan niya. Sabi nga, power, divine nature, ever since the creation of the world, in the things that have been made, so they without excuse. Amen? Lahat ng bagay, kanya galing yan. Wala kang excuse. May pupunto lang ako rito tingin sa akin. Huwag niyong pagdiinan yung sarili niyo, ako. Minsan ang problema wala kang karapatan, binigyan ka lang ng buhay ng Panginoon. At ang trabaho mo, bigyan mong kaluwalhatian ng Diyos. At sa pagsunod mo sa Panginoon, ito sabi niya, hindi kita pababayaan, ang ganda ng plano ko sa'yo. It's not you. Hindi ako, kawawa naman ako Lord, huwag kang matakot. Alam na ni Lord ang katapusan mo.
Amen? Huwag mo ipagpilitay sarili mo na minsan may mga pananaw tayo, ideya na nagiging laban sa kalooban ng Panginoon. Yun ang nagiging problema natin. Gusto natin eh. Iwasan natin yan. The very powerful ranking on heaven is the word humbleness. Binababa mo sarili. Kahit ikaw may kasalanan, kahit may kasalanan yung kaaway mo, binababa mo sarili mo. Amen? Kasi pag binaba mo ang sarili mo, makikita ng Diyos yung pagpapakumbaba. And the word of the Lord said, the only way para itaas ka, magpakumbaba ka. Kung magmamataas ka, ako magaling. Galing ko sa music. Ang galing ko sa ano. Bayaan mo sila. Ako lang. Patay ka na dyan. Lalo na pinagmamalaki mo sarili mo. Tama ako eh. Mali sila eh. Ang hinahanap ng Diyos pagpapakumbaba. May kausap ako? Kahit tama sila. Kahit tama ka. Ang hinahanap nila pagpapakumbaba. Kasi pag nagpakumbaba ka, you trust on God. Lord, you know the situation. Ayoko na magkaroon ng galit. Ang ganda ng plano mo sa akin, magpapatuloy ako. Amen! Alam niyo lagi problema ni Satan? Grabe kaningningan. Ang laki, grabe, ang ganda ni Satan. Musician. Sino musician dito? Musician. Beautiful, sabi ng Ezekiel. Napakaganda ni Satan. Isa cherubim, sabi ganon. Halos, kanang kamay ng Diyos. Nagmataas eh. Gusto niya maging katulad ng Diyos. Hello? Gusto ko maging katulad ng Diyos. No? At nandaya pa siya ng mga anghel. Niloko niya pa. Pero sila hindi pa pwede. Bagsak ka. Lagi kitong inulit, makinig kayo sa akin. The first sin happened on heaven. First sin happened on heaven. And what is that? Pride. Amen? Yung bang tingin mo sa sarili mo, ako, wag. Remember this, you are only created. There is one creator. Hindi pwede sabihin, ako creator. Hindi. Ginawa ka lang. Lumabas ka lang dito, may plano siya. Huwag mong tingnan ang sarili mo. Matuto kang magpa-humble. Amen? Hello? Pinaliliwanag ko lang si Satan, ganun laging problema niya eh. Dinadaya niya pa yung mga tao. Sabi niya, sabi niya, angel, hindi mo ba alam magaling ka? Ikaw, angel, magaling ka. Pag ako naging hari, ako bahala sa'yo. No? Nandadaya pa sa iba. Pero tinan niyo yung Son of God. Amen? Look at Jesus. Even though He is the Son of God, hindi niya pinilit maging pantay ng Diyos. Bagkus nagkatawang tao siya. Nagpakumbaba. Bagamat creator yan, alam natin yan, sinasamba ng mga anghel yan. Pero alam niya, ang magpakumbaba, hinamak dito sa earth. Pinahirapang pinatay. Because of that, tinanghal siya ng Ama. The name above all name. All the powers, all authority was given to Him. Because He humbled Himself. Sabi mo sa katabi mo, mag-humble ka. Tingin sa akin. Tingin sa akin. Huwag kang maging mayabang. Alam niyo, nangyayari sa church yan. Kaya nagkakaroon ng division. Kaya nagkakaroon ng rebellion. Mas magaling ako. Yun naman ako pinakikinggan yan eh. Lagi na lang ako nakikita niyan. Pagod na ako. Iwasan natin na magkasala sa loob ng church. Kung sa langit nga meron eh, dito ba? Baka naman, ikaw na lang nakikita mo. Pero pag nag-humble ka, Lord, okay lang yun, Lord. Nanakawan nila ako, okay lang yun, Lord. Pinagsabihan nila ako, okay lang yun. Napakabuti mo, Lord, mag-humble ako. Wow! God will exalt you. Amen? Amen! Alam niyo, ang kasalanan naman hindi pag inom pambababae, paggagawa ng paninigari, hindi yan. Nagsisimula lahat yan saan? Pride. Pride. Amen?
Yan pangit pa sa angel. Yung ginawa nilang pagkasalanan sa Ama, wala na silang kapatawaran. Pero tayo, people, we have been delivered by the blood of Jesus Christ. Na kahit may kahinaan tayo, si Lord ang nagbibigay sa ating katagumpayan. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Wala kang talo. Amen? Number 3, ano sabi dyan? Saan ako nanggaling? Kay Lord ka. Number 3, why am I here? Bakit ka andito? Alam mo? Alam mo? Magkapamilya, magkano, kaya andito ako, maging matagumpay ako. Kaya andito ka dahil may purpose si Lord. Ano nasa baba niya, kapatid? Why am I here? Purpose. All things work together for good for those who love God, for those who are called according to His purpose, not your purpose. Amen. Sino ka? Galing ka kay Lord, nanggaling ka kay Lord. Bakit ka andito? Ano dahilan? He has a plan for your life. Go on to His purpose. Amen. Huwag ang sarili mo. Laging ito, sarili. Sabi ng Ephesians 2:10, kapatid. Hallelujah. Ephesians 2:10. Tingnan, kapatid. For we are His workmanship. God, created in Christ. You are created in Christ. Tingnan mo katabi mo, kamukha ba ni Kristo? No? Kaya kapatid, tinuturo ko sa'yo na nabigay sa akin ni Lord, gusto ni Lord holy ka. Pinakamakapangyarihan at nag-a-attract ng anointed is your holy life. Kasi maraming Kristiyano mas tutok sa television, tutok sa mga bagay na sanlibutan, kaysa maranasan niya yung kapangyarihan ng Diyos. At ito masakit, minsan pinagpapalit. Hindi ka dyan. Sabi nga, you are created in Christ Jesus for good works which God prepared beforehand. Bago ka man ilikha, pinrepare na ni Lord, kasama ka niya, that we should walk in them. You should walk. Amen? Di kayang sensya na kayo, di kayo kayang pigilan ni Satanas. Pero sasabihin ko, kaya kayong dayain ni Satanas. The only power he has is to deceive us. Ama siya ng kasinungalingan. Manood ka na, maglaro ka lang, okay lang yan. Busin mo oras mo dyan. Amen. Wawala ka na ng time ngayon, sabi ko gumawa sa'yo. So, yun ang plano ng Panginoon, ano? We are here for a purpose. Amen? And the purpose of God is, Jeremiah 29:11, sisigaw natin yan. Amen? For I know my plans and purpose to you. Amen? Kaya dapat pag sinabi nila, masaya tayo. Hindi ka gagapiin. Baguhin mo, relocate your mind. Baguhin mo pananalita mo. Huwag pananalitang pansalibutan. Sabi mo, mahal ako ng Diyos. Nangyayari man sa akin yan, hindi ako iniiwan ng Diyos. Kapatid, ang ganda ng plano sa akin ng Diyos. Amen? Sasamba ako, magpupuri ako, paglilingkuran ko siya. Kung meron man dapat gumawa ng buhay mo at mag-execute ng buhay mo, walang iba, kundi ang Panginoon. At kay Lord, sisiguraduhin ko sa iyo, wala kang talo. Amen? Ginagawa lang minsan ni Satanas yung bagay na ginagawa niya. Binibigyan kang katamaran. Binibigyan ka ng walang interes sa salita. Binibigyan ka ng parang alisin mo yan itong taon na to. Come to God. Lord, I want your purpose. Gusto ko po maging joyful. Gusto ko po maging kalakasan. Gamitin mo ko, Ama, kung saan ministry mo ko nilalagay. Amen. Doon magiging makabuluhan ng buhay mo, kapatid. Tama ba? Hello? That is the purpose. Who I am, saan ka nanggaling? Ano dahilan kung bakit yan dito? May sasagot ba sa akin? Kilang, bakit yan dito? For the glory of God. For Jesus. Amen? Pangapat, dalawa na lang yan. What can I do? Andito ko, ano gagawin ko? Ang sabi dyan is the potential. Dito papasok ang banal na spirito.
May kausap ako? What is your potential? Wala. Magagawa mo. Pero dito papasok, the power from on high. The Holy Spirit will fill you with power and anointing. And that will be the potential you have. God said, I'll never leave you nor forsake you. God said, I'll never leave you orphan na walang laman. Binigay ko ang Espiritu ko para yung potensyal na kapangyarihan maganap sa buhay mo. Amen! Kaya ang kapatid na walang banal na Espiritu, mahirap yan eh. Magiging religious, anything na ginagawa mo sa Lord, sumasamba ka, pero hirap ka, ayaw mo lumapit sa Holy Spirit, I call it religious. Kasi the power to transform you, the power to have a potential here on earth, is the leading of the Holy Spirit in your life. He is the transformer, the game changer. Amen? Hindi mo naman kaya ang pinagagawa ng Lord sa iyo. Hindi mo kaya, totoo yan. But the Holy Spirit will give you boldness, will give you power, will give you strength. As sinabi nila, hindi mahirap yan. Hindi mahirap yan. Ang labanan lang, if you hunger and thirst. Yun lang ang labanan sa Holy Spirit, kapatid. Bibitawan mo ang lahat, kakausapin mo siya. Panginoon ko, ano po yung kapangyarihan? Binibigay, I am from God. Amen? Hello. Hindi usapan dito, marami kang alam, mayaman ka, ang galing mo sa Bible. Ang usapan dito, do you have the hunger to the Holy Spirit? Because only the Holy Spirit has the potential para kumilos ka rito ayon sa kalooban ng Panginoon. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Sino ka? Ba't ka dito? Ano purpose mo? Bakit? Ano magagawa mo? Wala akong magagawa, Lord. Mahihain ako. Wala akong magagawa, mahirap ako. The Holy Spirit will give you breakthrough. Walang mahirap kay Lord. Walang imposible kay Lord. If you want the power, the potential, you have to communicate or intimate with the Holy Spirit. But Satan, eto na naman si Satan. Di totoo yan. Huwag kang magbigay ng oras. Huwag, ginagawa ka niyang powerless para hindi mangyari ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Para hindi mangyari ang pagpapala ng Diyos sa buhay mo. Pinipigilan niya. Pero no one can stop the plan of God in your life. It is already established. Hindi pa nangyayari, alam ko na ang katapusan mo, anak. Dahil nasa plano kita. Amen? Last question. What is last question? Tapos na. Where am I going? Amen? Kapatid, hindi po kayo sa hell mapupunta. Do you know your destiny? Ikaw usap ako? If you are in God, in the purpose of God, eternity is for you. You have an everlasting life. This is where you are going. Sure ka? Lahat ng yan ay pinlano ng Diyos para sa'yo. Amen? Sure ka, kapatid, hindi ka katulad ng mga taong nangangapa, hindi alam kung saan pupunta. The greatest tragedy ng buhay ay hindi kasalanan eh. The greatest tragedy, hindi kamatayan. The greatest tragedy na mangyari sa iyo, a life without purpose. A life without purpose. Kesora-sora. Kanya-kanya. Hindi, ganyan lang yan. You have a God that already planned your life. You have a God na mayroong blueprint na sa'yo. Huwag mong papakinggan ang sarili mo. Lagi mong pakinggan ang Lord. Maganda ang plano ni Lord. Amen? Huwag mong sabihin, hindi ko kaya. You have the power of the Holy Spirit. You have the potential. Amen? This 2025, question mo yan, 5 na yan. Pag-aralan mo, sinulat mo yan eh. Who am I, Lord? What's the purpose, Lord?
What can I do, Lord? Sasagutin ka ng Panginoon. Hindi ka ordinaryong tao. Hindi ka nilabas dito dahil sa gustuhan ng magulang mo. Nilabas ka dahil may magandang plano si Lord sa buhay mo. At kung lalakaran mo yan, mapupulfill mo ang ibig sabihin ng buhay. Buhay na nakikristo. Dahil tayong lahat dito, kinreate niya para sa Kanya. Amen? Hello? May naintindihan ba tayo sa gabing ito? I hope huwag mong ipagpalit si Lord. Lagi kong sinasabi to. Huwag mong ipagpalit si Lord sa mga layaw ng sanlibutan. Sa mga gusto ng laman. Hindi ka dyan nakadestina. Ikaw ay katawan na lalagyanan ng kapangyarihan. You are the temple of God. That body is a temple of God. Amen? Huwag niyong sirain to. Wala kayong karapatan dito. Diyos ang may gawa niyan. Amen? Nilikha ka, nagkamali tayo, pero tingnan niyo ang pag-ibig ng Diyos. Binigay niya anak niya, and He purchased you with the precious blood of Jesus Christ. At sinasabi niya, anak, akin ka. Anak, akin ka. Walang sino man makakaagaw sa akin dahil ikaw ay para sa akin. Pagtulog mo, pasalamatan mo si Lord. Ask that question. Kahit saan mo ko papuntahin, Lord, basta kalooban mo. Kahit saan mo ko papuntahin, Lord, ilagay mo ako sa kalooban mo. Kesa ma-waste ang mga araw natin na nagkakaroon ng tinatawag na delays sa blessing. Delays sa ministry. Why? Because of disobedience. Disobedience. Na binibigay ni Satan kaya nadidelay tayo. Di natin naiintindihan. And the other thing is, go on to the Word of God. If you want the map, if you want the blueprint, go on to the Word of God. Makikita mo identity mo. Makikita mo kapangyarihan, purpose mo. Amen? Makikita mo. Hallelujah, ang destiny mo. You are here for a purpose. And we are here to worship the Lord. Amen? Huwag niyo sana ipagpalit si Lord sa malalaking offer ng mga trabaho na mawawala ka sa presensya niya. Huwag mo sana pagpalit si Lord sa magagandang babae at lalaki na mawawala ka sa presensya niya. Huwag mo sana pagpalit si Lord sa malalaking offer ng mga kainan at ayaw mo mag-fasting. Ayaw mo mag-fasting. Ayaw mo magutom. Kaya yung power ni Lord hindi manahan sa'yo. What is your potential? Di mo alam. Pero si Lord, may naka-invest sa'yo. Ulitin ko lang to kapatid. Alam na ni Lord ang future mo. Mananagumpay ka, pinagpala ka, minamahal ka dahil sinabi niya na yan. Amen? Lakaran na lang natin ang gusto ng Panginoon. Tayo tayo. Hallelujah. Thank you, Lord. Can we make a prayer this night? God knows every heart. Sabihin natin, Lord, gamitin niyo ang buhay ko. Lord, it's not me, God. It's all about you. Nauubos ang panahon, kapatid. Umiiksi ang buhay. Naitatalaga ba natin sa Panginoon? Wala namang problema kay Lord. Kung may pagkukulang, patatawarin ka ni Lord. Kung may pagkakamali, patatawarin ka ni Lord. Ang gusto ni Lord, pumukus ka sa pagkakatawag niya. Alamin mo kung bakit ka nabubuhay dito sa mundo.